Purihin ang Panginoon, glory to God, glory to Jesus. Isa pong pinagparang buhay ng kapatid sa Panginoon sa pagdirigo. At kayo lahat nakasama namin sa virtual fellowship sa oras na ito, sana dapat naroon. Patuloy po tayo mapagpala ng makapangyarihang salita ng Diyos at patuloy natin maranasan sa pamamagitan ng mabuting balita ng ating pagsasaluhan. Tinuturuan po tayo ng Panginoon upang patuloy natin ma-appreciate ang buhay na mayroon tayo ngayon. Ang ating pagsasaluhan po ay amoy natin sa Ebanghelyo ng Panginoon mula sa sulat ni San Mateo. Mateo, Kabanata 25, talata 14 hanggang 30. Ito po yung ating Sunday Gospel. Napakinggan po natin kanina sa pamamagitan ni Father Akia. At alam natin sa oras na ito, patuloy po tayong bubusugin ng Panginoon sa ating spiritual na kalagayan upang ipangailangan ang ating pulsang pisikal na katayuan sa buhay ay patuloy din pong masapatan ng higit sa ating pangangailangan. Mateo, Kabanata 25, talata 14 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. Binigyan niya isa ng 5 talento, ang isa na may 2 talento, at ang sabay 1 talento pagkatapos siya'y umalis. Pumayo agad ang tumanggap ng 5 talento. Ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5 pang talento. Gayon din naman ang tumanggap ng 2 talento ay nagtubo ng 2 pa. Ngunit ang tumanggap ng 1 talento ay umukay sa lupa at itinagong sa labi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5 talento. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5 na bigay niyo sa akin. Heto ako ang 5 pa na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamalain kita sa malaking halaga. Makinghati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2 talento ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay niyong 2. Heto naman po ang 2 na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalaan kita sa malaking halaga. Makinghati ka sa aking kagalakan. At dumapit naman ang tumanggap ng 1 talento. Alam ko kung kayo mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Kaya na po ang 1 talento. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam ko palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo inilagak iyon sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin niyo sa kanyang 1 at ibigay sa may 10. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon niyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, do'y tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Ang kapatid sa Panginoon,
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ka namin, Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon, Glory to God, Glory to Jesus. Bago po kayo magsiupo, makinig muna kayo sa isang mahalagang paalala sa darating pong araw ng Sabado. Sa susunod na Sabado, ang oras po o simula ng ating gawain ay alas 10 ng umaga. Ang preaching time ay 10:30 to 11:15. Dahil ang misa po natin ay 11:30 pa rin. At pagkatapos po ng misa, kainan na. Mahirap naman kayong pauwiin ng gutom, di ba? Pagkatapos ng misa, tuloy po tayo sa lamesa. Enjoy natin ang buhay at pagkakataong binibigay sa atin ng Panginoon. Then, ang simula ng praise and worship, and then tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain. Una yung preaching, then misa. So, enjoy po natin ang buhay na bigay sa atin ng Panginoon. Upo po kayo mga kapatid sa presensya ng Diyos na buhay. At kanina po kung nakinig tayo maninam sa Holy Father, naintindihan na natin na ang gospel para bukas na ating pagsasaluhan ay the parable of the talents. Yun pong parabola o talinghaga ng Panginoon tungkol sa talento na binabanggit po dito sa ating binasa. Tumutukoy ito mga kapatid. Sabi po dito sa binasa natin ay tungkol sa salapi. So bago po pag-uusapan po natin, di lamang ito tungkol sa salapi, kundi ano yung regalo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kanina narinig po natin na si Father talagang nabe-bless siya. Ina-appreciate niya yung mga taong binigyan regalo ng Panginoon na umawit ng maayos. And then, yung marunong tumugtog na mga instrumentalist, na mga instrument, mga kapatid, ayan po ay regalo ng Diyos. Lahat po tayo sa mundo nito ay binigyan ng regalo ng Panginoon. Yung iba, mahusay magluto. Yung iba naman, magaling magbigay ng budget. Yung iba naman, mga kapatid, binigyan po ng kakanyahang makaakay ng mga kaluluwa sa gawain ng Panginoon at kami mga preachers na itinatayo sa inyo. Binigyan po kami ng kakanyahang ipaliwanag, ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya lahat tayo na buhay sa mundo ito, mayroon pong regalong ibinigay sa atin ng Panginoon. Mayroon pong puhunan. Depende lang sa ating kakayahan at kung paano po natin pamamahalaan at kung paano natin payayabuhin ang regalong ibinigay sa atin ng Panginoon. So sa gospel natin ngayon, mga kapatid, ito po yung ilang paalala sa atin ng parable na ito. Paalala sa atin o significant ng parable na ating tinungayan ngayon. God is the owner of all our sources. Ang mga bagay na mayroon tayo ngayon, Diyos pa rin ang nagmamayari. Yung kagandahan mayroon ka, yung biyaya ng iyong pinansyal, material, nakalagay sa buhay, pag-aari pa rin iyan ng Diyos. Kaya kung mayroon mang dapat na lulugod sa mga bagay na mayroon tayo, walang iba kundi yung Diyos na nagpahiram sa atin. Kaya yung buhay na mayroon ka, dapat magising sa umaga, sinasabi mo sa iyong sarili, magbigay lugod ka sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Amen. God is the owner of all our sources. Ikalawang paalala sa atin ang parable na ito. God expects us to use what is given to us for His purpose. Ang Diyos ay umaasa na ang mga bagay na Kanyang ibinigay, ipinahiram sa atin,
magamit natin sa kanyang layunin. Sa kanyang layunin. Ano ang dahilan po, mga kapatid, kung bakit nagpapala tayo ng Panginoon? Kayo, kapag pinag-usapan ng pinansyal, dumarangkang sa inyong mga kamay ang inyong pinagpaguran, ang inyong sahod. At ang nakikinabang ng mga taong dahilan kung bakit tayo naparito sa lugar na ito. Pag-aralin ang iyong anak, o kung wala kang anak, ang iyong pamangkin. At ang pinaka-importante, bigyan po natin ng ginhawa ang ating mga magulang na alam natin dumaan sa hirap ng panahon na tayo ay pinalalaki. Kaya kapag